Mas safe naman siya dito, sabi ni RV. Hayaan natin siyang gamutin ang sugatan niyang puso. Pero sayang si Sabrina. Oo nga. Saka sila nagkatinginan at napatawa. Wala eh. Ang lokong tong pinili. Sebastian, alis na kami. Paalam ni RV sa lalaki. Tara na pare, mukhang tulog na siya. Umalis na ang dalawa habang nahihimbing na natutulog si Sebastian sa sopa. Alam ni Raquel na ito na ang tamang pagkakataon. Mula nang mawala si Sabrina, alam niyang unti-unti na siyang nagkakaroon ng puwang sa buhay ni Sebastian. Pero ngayon sa kalagayan ni Sebastian, lasing at balisa. Tila ito na ang perpektong oras para tuluyang alisin siya mula sa kadiliman at ibalik sa kanyang mga bisig, kung hindi man pisikal, sa emosyon. Matagal na niyang hinihintay ang ganitong pagkakataon. Hindi na siya makapaghintay na makuha muli si Sebastian na muling maging sentro ng buhay nito. Iyon naman ang pangarap ni Raquel mula pa noong una, bago dumating si Sabrina. Inisip niya na kung wala ang asawa ni Sebastian, tiyak na babalik ito sa kanya. Nagmaneho si Raquel patungo sa opisina ni Sebastian. Sabi ni Marcela, tinawagan daw siya ng mga kaibigan ni Sebastian at sinabing doon nagpahatid si Sebastian. Binati siya ng gwardiya doon at sinabing nasa taas nga si Sebastian. Ang building na yon ay maliwanag na dahil may mga call center company na naroon sa lugar na yon. Huminto siya sa harap ng pinto, huminga ng malalim at kumatok. Walang sumagot. Naisip ni Raquel na lasing na siguro si Sebastian, kaya't hindi siya marinig. Pero hindi siya magpapatalo sa ganitong pagkakataon. Inikot niya ang doorknob at laking gulat niya nang bumukas ito. Hindi pala nakalak. Pumasok si Raquel nang walang paalam. Marahang isinara ang pinto. Sa loob inabutan niya si Sebastian na nakahiga sa sopa at halatang wala sa wisyo. Kitang-kita niya ang kalasingan at bigat ng problema sa bawat kilos nito. Napangiti si Raquel. Hindi sa awa, kundi sa pag-asang malapit na siyang magtagumpay sa plano niya. Sebastian! Malambing niyang tawag habang lumapit sa lalaki. Hinawakan niyang braso nito at marahang niyugyog. Lumingon si Sebastian sa direksyon niya. Nagulat nang makita si Raquel. Raquel? Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Ang boses nito'y hirap at mabigat. Nag-aalala ako sa'yo, sagot ni Raquel. Nagpapanggap na nagmamalasakit. Tinawagan kita pero hindi ka sumagot kaya pumunta na ako rito. Hindi kita kayang pabayaan sa ganitong sitwasyon. Umupo siya sa tabi ni Sebastian at hinaplos ang kanyang likod. Nagpapakita ng malasakit. Sebastian, hindi ka pwedeng magpatuloy ng ganito. Kailangan mo ng tulong. Nandito ako para sa iyo. Dagdag pa niya. Sinasabing siya lamang ang makakatulong dito. Ngunit tila wala pa rin sa sarili si Sebastian. Raquel, hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala si Sabrina. Paano ako mabubuhay nang wala siya? Bulong niya habang pilit na pinipigilan ang muling pagluha. Nagpatuloy si Raquel sa paglalaro ng kanyang papel. Sebastian, alam kong mahal mo si Sabrina, pero kailangan mong magpatuloy. Hindi mo pwedeng hayaang wasakin ka ng ganito. Hindi ka nag-iisa. Ako ang narito para sa'yo, Sebastian. Akong makakatulong sa'yo. Sa loob-loob ni Raquel, umaasa siyang ang pagiging malapit niya kay Sebastian sa oras ng kahinaan nito ay magtutulak dito upang makalimutan ang mga alaala ni Sabrina. Alam niyang ito na ang kanyang pagkakataon upang tuluyan ng mapasa kanya si Sebastian. Subalit hindi ganoon kadali ang lahat. Tumayo si Sebastian, bahagyang nadadapa dahil sa kalasingan, ngunit pinilit niyang lumayo kay Raquel. Raquel, hindi mo ako maiintindihan. Hindi mo alam kung gaano ko siya kamahal. Sabi niya, tila sinusubukang labanan ng mga kilos ni Raquel, ngunit hindi pa rin nagpaawat si Raquel. Lumapit siya kay Sebastian at hinawakan ang mga kamay nito. Sebastian, I'm here. Please let me help you. I love you. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang makita kang ganyan. Sinubukan niyang yakapin si Sebastian, ngunit nag-atras ito. Raquel, hindi mo ito magagawa. Mariing sabi ni Sebastian, bahagyang nakahawak sa ulo dahil sa sakit ng pagkalasing. Hindi ikaw si Sabrina. Hindi kita mamahalin tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Ang mga salitang yun ay tila mga kutsilyong tumusok sa puso ni Raquel. Nais niyang magalit. Nais niyang sigawan si Sebastian at ipamukha dito na kaya nitong bumangon kasama siya. Pero alam niyang hindi ito ang tamang panahon. Kailangan niyang mas maging maingat, mas tuso. Huminga ng malalim si Raquel.
Pinipilit na kontrolin ang emosyon niya. Sebastian, sabi niya, hinahaplos ang braso ng lalaki. Hindi ko naman sinasabing papalitan ko si Sabrina, pero pwede mong harapin ang hinaharap. Kasama ako. Andito ako para sa'yo. At hindi kita iiwan. Ngunit sa halip na makinig umiling si Sebastian. Raquel, hindi mo naiintindihan. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya magpatuloy nang wala si Sabrina. Napaupo siya muli sa sopa, tinakpan ang kanyang muka at nagsimulang umiyak. Nakaramdam ng pagkatalo si Raquel. Akala niya ito na ang tamang pagkakataon. Pero mali pala siya. Alam niyang kailangan niya pang maghintay. Pero habang naghihintay, lalong tumitindi ang kanyang galit kay Sabrina. Kahit wala na ito, tila hawak pa rin itong puso ni Sebastian. Sa kanyang isipan, nagsimulang maglaro ang mas madidilim na plano. Hindi niya kayang tanggapin na kahit wala na si Sabrina, hindi pa rin niya makuha ang pagmamahal ni Sebastian. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Isang mas tiyak na hakbang upang tuluyan nang mawala si Sabrina sa isip at puso ni Sebastian. Bago siya umalis, lumapit muli si Raquel kay Sebastian. Sige, aalis na ako. Pero tandaan mo, Sebastian, hindi kita pababayaan. Kung kailan mo ako kailangan, nandito lang ako. Tumalikod siya at marahang isinara ang pinto. Ngunit sa loob-loob niya, naglalaro ang mga plano upang tuluyang mapasa kanya si Sebastian kahit anong mangyari. Sa akin ka pa rin babagsak. May mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi bago tuluyang nilisan ang lugar na yon. Habang naglalakad palabas si Raquel, umiikot ang mga plano sa kanyang isip. Alam niyang hindi magiging madali ang susunod na hakbang, pero determinado siyang gawin ang lahat para tuluyang mapasa kanya si Sebastian. Ang susi sa lahat ng ito ay ang tuluyan niyang alisin ang alaala ni Sabrina sa buhay ni Sebastian at alam niyang eksaktong paraan para magawa yun. Pagdating sa kanyang sasakyan, tinawagan niya ang kanyang ina, si Marcela. Mommy, hindi ko pa rin mapalapit ng tuluyan si Sebastian sa akin. Hanggang ngayon si Sabrina pa rin ang laman ng isip niya. Sabi niya, nagpipigil ng luha. Pero may naiisip ako. Kailangan mawala ng lahat ng bagay na napapaalala kay Sebastian kay Sabrina. Nakangiti si Marcela sa kabilang linya. Alam na niya kung saan patungong iniisip ng anak. Tama ka, iha. Kapag nawala ang lahat ng alaala ni Sabrina, wala nang ibang matitirang pagpipilian si Sebastian kundi ikaw. Kailangan natin itong gawing maayos at walang makakahalata. Nagpatuloy sila sa pagbabalak. Unti-unting bumubuo ng plano para burahin hindi lang ang alaala ni Sabrina, kundi pati na rin ang mga ebidensya ng kanyang buhay kasama si Sebastian. Si Raquel ang maglilinis ng bakas ng kanilang nakaraan. Samantala sa loob ng opisina ni Sebastian, naupo siya sa sopa at pilit inaalala ang mga masasayang sandali nila ni Sabrina. Hindi niya matanggap na wala na ito. Ang bigat ng pangungulila ay bumabalot sa kanya. Hindi niya magawang isipin kung paano magpapatuloy sa buhay kung wala si Sabrina. Naisip niyang bumalik sa Batangas, sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ng asawa, upang muling hanapin ang mga kasagutan. Kinaumagahan nagising si Sebastian na may masakit na ulo dahil sa sobrang pag-inom. Pumangon siya at napatingin sa paligid. Nakita niyang mga larawan nila ni Sabrina na naka-frame sa mesa at ang ilang gamit nito na nasa kanyang cabinet sa gilid at ang singsing na suot pa rin niya. Hindi niya kayang tanggalin yon dahil para sa kanya, yun lang ang natitirang koneksyon niya kay Sabrina. Habang tinititigan niya ang singsing, naramdaman niyang bumabalik ang sakit. Hindi pa rin niya tanggap ang lahat at alam niyang hindi pa siya handang magpatuloy. Pero sa kabila ng lahat ng ito, isang bahagi ng kanyang isipan na nagsasabing kailangan niyang gumising at ipagpatuloy ang buhay. Naalala niyang sinabi ni Raquel noong gabing yon. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Andito ako para sa'yo. Sa kabila ng pagkalito, naramdaman niyang kailangan niyang humarap sa sitwasyon. Nais niyang malaman kung paano siya magpapatuloy kahit pa mukhang imposible. Kaya't nagdesisyon siyang bumalik sa Batangas, sa lugar kung saan natagpuan si Sabrina, upang maghanap ng sagot. Habang papunta siya sa Batangas, tinawagan niya si RB at Rick. Pare, kailangan ko kayong makausap. Pupunta ako sa Batangas. May mga tanong ako na kailangang masagot. Sabi niya sa mabigat na tono. Batangas? Bakit? Tapos na ang lahat, di ba? Tanong ni Rick, halatang naguguluhan sa biglaang plano ni Sebastian.
Hindi pa tapos para sa akin. Kailangan kong malaman ng buong katotohanan. Sagot ni Sebastian. Nang makarating siya sa Batangas, nagpunta siya agad sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Sabrina. Tumayo siya roon. Pinagmamasdan ng paligid. At pilit iniisip kung may mga bagay ba siyang hindi napansin noong una. Habang naroon, nakita niya ang isang babae naglalakad malapit sa crime scene. Nakasuot ito ng maluwag na sombrero. Tila iniiwasan ng init ng araw at palinga-linga. Lumapit si Sebastian sa babae. "Excuse me, kilala niyo po bang babaeng natagpuan dito?" Tanong niya. Umaasang makakakuha siya ng bagong impormasyon. Tumingin ang babae kay Sebastian at saglit na nag-atubili bago sumagot. "Hindi, pero may narinig akong kwento tungkol sa kanya, pero hindi ko sigurado kung totoo." Agad na sumiklab ang pag-asa sa puso ni Sebastian. "Ano po ang alam niyo? Kailangan kong malaman." "Ang itinapon daw dito ay isang kabit. Malandi daw ang babaeng yun kaya pinatay. Marami na daw naging lalaki yun. Ayon sa sabi-sabi dito, iba-iba daw kasi ang kasama lalaki ng babaeng yun. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Paano mangyayari yun? At sino ang gagawa nito?" Pag-uwi ni Sebastian mula sa Batangas, lalo lamang lumalim ang mga tanong sa kanyang isipan. Sinubukan niyang magsaliksik. Maghahanap ng iba pang ebidensya o testigo na maaaring magbigay linaw sa mga nangyari. Ngunit walang sapat na impormasyon. Gayunpaman hindi siya makapaniwalang tapos na ang lahat. Habang patuloy siyang naghahanap ng kasagutan, si Raquel ay nagpatuloy rin sa kanyang mga plano. Unti-unti nang ginagalaw ang mga piraso. Tinatanggal ang lahat ng bagay na maaaring magpaalala kay Sebastian kay Sabrina. Isa pa, magbabayad siya ng mga tao na nakapaligid sa natagpuang bangkay sa Batangas. Alam niya na hindi titigil si Sebastian na alamin ang mga bagay-bagay tungkol sa bangkay. Maaari na siyang maging direktor sa ganda ng pagkakagawa niya ng kwento na yon. Pera lang naman ang kailangan upang maging maayos ang takbo ng kanyang plano. At hindi nga siya nagkamali. Tumawag sa kanyang isa niyang nabayaran at kinumpirma na galing nga doon sina Sebastian. Napangiti siya at sinabi sa sarili, "Iniisip mo pa lang, nagawan ko na ng solusyon." Saka ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. "Totoo?" Gulat na tanong ni Rick kay Sebastian. Lumabas silang dalawa upang mag-usap. Hindi available si RB dahil may duty pa sa ospital. "Ayon sa nakausap kong babae, malandi daw ang babaeng itinapon doon." Sagot ni Sebastian. "Subukan kaya nating magtanong-tanong ulit doon?" Suhestyon ni Rick. Muli na pagkasundo nilang magpunta sa Batangas. At sa hindi inaasahang pagkakataon may mga dumadaan sa lugar na yon, kaya marami silang natanong. "Yung itinapon na bangkay ng babae dyan, sabi asawa daw ng mayaman yun, kaso nangaliwa pa. Hindi mo rin talaga masabi ang kakontentuhan ng mga tao sa mundo?" Hanggang sa huling taong tinanong nila, iisa din ang kwento. "Sir, isang babae ang lumapit sa kanila. Nag-iimbestiga ba kayo tungkol kay Sabrina?" Bigla silang nabuhayan ng loob. Nagkatinginan sila ni Rick sa narinig. "Kilala niyo siya?" Tanong ni Sebastian sa matanda. "Umupa siya sa akin noon ng mga 1 linggo rin. Kaso pinaalis ko siya. May kaunting galit sa mukha nito. Pati asawa ko hinihingian niya ng pera. Baka naman ibang Sabrina ang sinasabi niyo." Medyo may biking ang bibig ni Rick nang magtanong. "Maganda siya, maputi hindi ba? Buntis siya, sa kambal." Ang detalyeng yon ang nagpaakma kay Sabrina. Kung sino-sino nang ang lalaking dinadala niya sa bahay na inuupahan niya, pati asawa ko muntik na mabiktima. Oo nga, sabi ni Sebastian. Ang detalyeng yon ay tumutukoy talaga kay Sabrina. "Maraming salamat sa impormasyon," sabi ni Rick sa babae. "May iba pa ba kayong alam tungkol sa kanya o sa kanyang mga kilos na baka makatulong sa amin?" "Ang tanging alam ko lang ay ang palaging may problema siya sa pera at madalas nag-aaway ang kanyang mga kasamang lalaki. Ibinigay niya ang pangalan niya bilang Sabrina, ngunit tila hindi siya kilala ng marami sa mga tao dito. Mukhang tumatakas siya sa mga problema." Nagpasalamat sila sa babae at umalis upang magpatuloy sa kanilang investigasyon. Ang bagong impormasyon ay nagbibigay sa kanila ng malinaw na connection sa Sabrina. At mukhang kailangan na nilang maghanap pa ng higit pang detalye upang malaman ang buong kwento. Habang papalayo sila mula sa lugar, hindi mapigilan ni Sebastian ang magtanong. "Ano sa tingin mo, Rick?
Mukhang maraming tao ang hindi nakakaalam ng buong kwento tungkol kay Sabrina. Ang kanyang puso ay nag-umpisa ng magduda. Oo, sagot ni Rick. Pero malinaw na may mga issue siya na hindi pa natin lubusang nauunawaan. Kailangan nating maghanap pa ng iba pang impormasyon para malaman ang kanyang mga koneksyon at mga nangyari bago ang insidente. Nang makabalik sila sa kanilang sasakyan, nagpasya silang bisitahin ang mga dating lugar ni Sabrina. Una nilang tinungo ang kanyang dating inuupahan sa Batangas. Doon kanilang tinanong ang mga kapitbahay at ang mga tao sa paligid. May pagkakaalam pa ba kayo sa Sabrina na sinasabi nyo? Tanong ni Rick sa isang matandang lalaki na abala sa pagtatanim ng mga halaman sa harap ng kanyang bahay. Oo, kilala ko siya, sagot ng lalaki. Pero hindi ko siya matutulungan ng marami. Lagi siyang may kasama at hindi rin ako nasisiyahan sa kanyang pag-uugali. Minsan, naglalakad siya ng mag-isa sa gabi at may mga tao pang hindi magandang pakiramdam sa kanya. Habang patuloy silang nagtatanong, isang ideyang lumitaw sa kanilang isipan. Mukhang may mga taong maaaring may alam pa tungkol sa Sabrina, ngunit nagtatago ng impormasyon. Maaaring kailangan nilang sumubok na makipag-ugnayan sa iba pang mga tao na maaaring nasangkot sa buhay ni Sabrina upang makuha ang buong katotohanan. Meron pa bang ibang tao na kilala niyo na maaaring may alam sa nangyari sa kanya? Tanong ni Sebastian sa huling taong kanilang kinausap. Subukan yung isang tao sa dulo ng kalsada, mungkahi ng lalaki. Palaging dumadalaw doon si Sabrina at baka may impormasyon siya na makakatulong sa inyo. Nagpasya silang puntahan ng lugar na yon at makita kung sino ang maaaring magbigay sa kanila ng karagdagang impormasyon. Ang pag-asa nilang makahanap ng higit pang detalye ay patuloy na lumalaki habang lumalapit sila sa kanilang susunod na destinasyon. Pagdating nila sa dulo ng kalsada, nakakita sila ng isang maliit na tindahan na mukhang bihira lang din binibisita. Pumasok sila sa loob at tinanong ang may-ari, isang matandang babae na nagtitinda ng mga prutas at gulay sa likod ng tindahan. Magandang araw po, sabi ni Sebastian. Naghahanap po kami ng impormasyon tungkol kay Sabrina. Sinabi sa amin ng isang kapitbahay na maaaring may alam kayo tungkol sa kanya. Tumingin ng matanda sa kanila na may halong pagkagulat at pag-aalala. Ah, si Sabrina? Oo, madalas siyang dumadaan dito. Pero hindi ko siya masyadong kilala. Nais naming malaman kung may iba siyang mga kasama o kung may alam kayo sa kanyang mga pinagdadaanan. Patuloy ni Rick. Kasi parang may hindi tama sa nangyari sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, sabi ng matanda. Si Sabrina ay may kasamang isang lalaki na mukhang may problema sa batas. Madalas silang nag-aaway at mukhang may takot si Sabrina sa kanya. Minsan, nalalaman ko na may mga taong nagbabantay sa kanya. Nagpasalamat sila sa matanda at naglakad pabalik sa kanilang sasakyan. Mukhang ang kasamang lalaki ni Sabrina ay maaaring may malaking papel sa mga nangyari sa kanya. Kung ang impormasyon na ito ay totoo, maaaring ang lalaking yun ay susunod nilang dapat hanapin. Mukhang kailangan natin tingnan kung may records tayo sa mga taong may problema sa batas, sabi ni Sebastian. Baka may lead tayo doon. Oo, at kailangan din nating makahanap ng iba pang saksi na maaaring magbigay sa atin ng higit pang impormasyon tungkol sa lalaki. Sagot ni Rick. Sa ganitong paraan, makakahanap tayo ng mas malinaw na larawan kung ano talaga ang nangyari kay Sabrina.